So hello guys, welcome back to my segment Four Corners of Satan. Yay! So, time check, it's 2:25 a.m. ng August. Wait, August 20. So, Wednesday siya. And parang ginagawa kong routine siguro is kada 2 linggo mag-upload ako nitong Four Corners of Safe Zone. And medyo nahirapan kasi ako mamili ng topic na gusto kong pag-usapan dito kasi yung iba is they're quite personal, so ayaw ko masyado i-share yung mga ganun. Pero may mga personals naman ako na willing ko i-share, and ayun naman yung point na itong na to, podcast na to, no? So ang topic natin today is my music obsession over the years, no? And simula nung syempre pagkabata, no, childhood. And uh, ano bang pinaka ko, hindi ko kasi masyado pinag-isipan kung paano ko i-execute yung parang kwento nung so to, freestyle, no? Siguro umpisahan natin ng mga 2010, parang 2010, kasi huwag naman yung masyadong malayo yung yung sa nursery rhymes. Masyadong malayo yun again, no? So, yung nating alalahanin o balikan is yung 2010. So, parang meron akong core memory nung bata ako, yung kung anong music yung pinapakinggan ko, which is yung The Man Who Can't Be Moved by The Script. And the reason kung bakit siya tumatak sa akin is because yung yung computer namin dati, wala kaming wifi noon lagi. So wala kaming wifi na nakakabit sa bahay namin. So yung ate ko nag-download siya ng mga kanta doon sa may computer namin, pero yung computer na yun is limited lang yung dinownload yung kanta, which is which is yung mga kanta ng The Script, ilang kanta ng The Script dun. So mamaya itatalakay natin yan. Yung mga naalala kong kanta dun is yung laman niya, The Man Who Can't Be Moved, Nothing, The Script din yan, Nothing. Tapos yung isang kanta nila, nakalimutan ko yung pangalan, yung Break Even na yan. Then Nasayaw ng Lahat by Daniel Padilla. So parang bukod doon, meron din ako pinapakinggang kanta yung sa may GTA Vice City, kasi isa rin yun sa mga naka-download sa PC dati. So may yung mga kanta doon considered as best music of GTA franchise yata, parang yun yung parang sinasabi ng mga tao or critics ba, ewan, basta yun yung nakita ko dati. Yun daw yung kino-consider ng mga tao na parang best music na meron sa GTA, sa lahat ng GTA. So balik tayo sa The Man Who Can't Be Moved. So yung specific na song na yun, kasi lagi ko siyang pinapaulit-ulit, kasi yun lang yung parang nakakakuha ng attention ko na music ng bata ko. As in, hanggang ngayon, kahit hindi ko siya pinapatugtog, alam ko yung lyrics talaga niya. Promise, hindi nakalimutan yun, kasi araw-araw talaga yun na pinapatugtog ko, kasi nga ayun lang yung nasa PC, ayun lang talaga. Tapos though nandun naman yung Nasayaw ng Lahat, pinapaulit-ulit ko siya, pero yung The Man Who Can't Be Moved talaga yung talagang favorite ko nung bata ako talaga. Tapos yung papakinggan mo pa siya, yung yung makikita mong wallpaper nung dating video player ba yan or MP3 player ng Microsoft. Sobrang nostalgic niya talaga. Tapos pinapatugtog ko yun kapag kasawa na ako sa yung music ng Vice City. Tama, yung Vice City mas marami pa yung soundtrack nun, kasi game yun eh. Di ba, alam yun yung I've been waiting for a girl like you, tapos ang dami pa nun, meron pang Michael Jackson dun sa
GTA na yun eh. Tas, yung binabalik-balikan ko talaga yung The Man Who Can Be Moved, man. Like, as in, ewan ko bakit sobrang obsessed ako dati nung bata ako sa music na yun. Then, yung Break Even din naman, tsaka yung Nothing, ayun din, pinapatugtog ko siya, pero not like level ng The Man Who Can't Be Moved. Sobrang obsessed talaga ako dun sa na yun, sa kanta na yun, promise. Di ko alam or ma-explain kung bakit dati nung bata ako. Siguro, ayun yung mga isa sa itatanong ko sa batang ako. Bakit tayo na-obsessed dun sa music na yun? Ang weird eh, kasi maganda naman yung kanta, so hindi siya weird. Pero yung weird na pinapakinggan ko siya, like, paulit-ulit. Or siguro wala akong choice. Kasi nga, yun lang, limited lang siya, no? So, anyway, moving on, yung siguro mga 2011 to 2015, 2013 na lang, sige. Yung music obsession ko nun is parang nakakabit din sa ate ko kasi siya lang naman yung may marunong mag ano-ano ng music nun, yung parang mag-bluetooth, mag-download, mag-burn ng CD, alam niyo yun, yung magpapaburn ka ng CD sa computer shop para may mapatagtag ka na mag-iipon ka ng mga kanta na parang alam mo tapos papaburn mo. So, dyan sa mga bata, no, na nanonood mo na ito. Ganun dati. Back in my day. Ganun. Then, yung music na mga napapakinggan ko nun dati, yun na yung mga Chechemon na music, no. Yung pinaka-favorite ko yung Hambog ng Sagpro, yung mga kanta ng Hambog ng Sagpro. Yung bukod sa yung classmate, favorite ko yung Facebook, yung Hanal sa'yo, ONLINE lang ko, ayun, favorite ko yun talaga dati. Tsaka, ano ba, parang wala masyadong tumatak sa akin nun eh, nung mga Jejemon, marami, Dear Bianan, yung nila Pasko na kanta, yung Breezy Boys and Girls, ayun pala, oo, magaganda din yun. Tapos yung mga panahon kasi na parang grade 3 tsaka 4 ako, meron kaming parang mga boys at the back. Mga boys at the back kasi ako dati, so pagka meron kaming time na parang hindi nagtuturo yung teacher namin, vacant siguro yun, or hindi lang talaga siya nagtuturo nun eh, pero yun, may time kami na gano'n. Naalala ko, dalawa kami, si Jericho yata pangalan, hello Jericho, kung napapanood mo to, no? Naalala mo ba dati yun, parang addict tayo sa rap music nung bata tayo. Like, kinakanta natin Lord Patawad, yung Tao Lang by Looney, tapos yung mga kanta ni Ron Henley, ayun, nirarap namin yung dati sa sa school ng grade 4 ako. Nag-atag doon, like, ba yun, parang taga-beatbox pa nga yata si Jericho nun, tapos ako yung taga-rap eh, na-rappers ako dati, no, what the fuck. Then yun, moving on, nung grade 5 ako naman siguro ba yan, nagkaroon ako ng deep obsession sa FNAF music. Like, as in, sobrang hit niya dati talaga. Kung isa-search nyo man yung sa YouTube, yung mga music video na parang fan-made pala lahat yun, no? Alam ko fan-made lahat yun. Kung isa-search nyo, ang daming nun views nun kasi sobrang hit talaga nung Five Nights at Freddy's dati, no? Yung Five Nights at Freddy's, yung The Living Tombstone, yan. Pero yung pinaka-favorite ko talaga dun yung Five Nights at Freddy's na 3 yata yun, or 2 na kanta, yung I hope you die in a fire. Ang pangit ang boses ko kasi nabalong ako. Ayun, in the heart, you shot and expired. Kung naalala niyo, tinatalon ng pusa ko yung kamay ko, sorry. Yun, sobrang addicted ko doon, yun yung pinaka-favorite ko. Tapos may pangalawa akong favorite. Wait lang, ito munang una. So, yung parang, syempre,
nag-explore ka ng music ng SNAF, parang makakita ka ng marami. Pero yun talaga yung pumukaw dati sa aking attention, no? Yung kanta na yun. Nakalimutan ko yung pamagat niya eh. Diana Farr yata. Basta yun. JT Machinima pa yata yun or Living Tombstone yata nga. Pero yun, yung pangalawa talaga na favorite ko is yung uh, i- Five More Nights. Five More Nights yun. Five More Nights. Yun din, fan din yun. Fan made din yun. Pero napakaganda ng rock music na yun. And, may kasama rin kasi ako maging fan nun dati, si Mark Nino. Hello, Mark Nino, kung napapanood mo to. Nag-name-drop ako, no? Yung mga wholesome na tao sa buhay ko dati. Yun, si Mark Nino. Yung parang, hindi. Putang ina, hindi pala. Hindi si Mark Nino yun. Grade 6 pala to yata, guys. Sorry, ang gulo ko. Tangina naman to. Grade 6 pala yun. Grade 6 yun. Grade 6 yun, guys. So, yun. Grade 6 yun. So, hi, Mark Minyaw. Napapanood mo to. Siya yung kasama ko lagi na parang makipagkwentuhan pagka dating sa F5 Nights at Freddy's, no? So, yun. Isa yun. Then, kasabay nung FNAF obsession ko sa music. Kasabay nun yung One Direction. Panis. Nandun ako nung pick nung One Direction. Nandun ba kayo? Nasagot nyo na yun sa comment nyo sa baba kung anong music obsession nyo throughout your years of life. Then, ayun, One Direction. And naging fan lang naman din ako nun dahil sa ate ko kasi rin siya nun. Addict siya sa One Direction nun. And, ano bang favorite kong kanta ng One D? Parang wala akong favorite na kanta ng One D, guys, kasi lahat nakanta nila halos walang tapon eh. Pero sila yung pinaka parang una kong fandom nung yung parang higit na higit sila yun kasi ate ko lagi nagpapatugtog noon, lagi ko napapakinggan, no. Siyempre di mo rin maiiwasan na maging fan. Tapos yun, ang bias ka nga pala dun si Niall Horan, guys. Then ayun, lagi ko lang din yun napapakinggan sa ate ko. Then, parang na-adapt ko na rin yung music na yun, na music taste niya na yun. Then, moving on, One Direction. Wait lang, alis. Gabi na, dami mo pang pusang orange. Sira mo talaga ng pusang orange, no? Tas, ayun, One Direction, grade 7. Parang bumalik ako sa rap music ng grade 7 pala. Hindi. Hindi ng grade 6 pala. Kasabayan nun na ma-obsess ako parang going through grade 7. May gay era ako nun pala. Pero parang, siyempre, tinatago-tago mo. May gay era pala ako nun. So, parang obsess ako sa music nun ng Little Mix, tsaka ni Troye Sivan. Ayun pala. Yung anong pangalan? Trying hard not to fall on the way, Wild yata. Ayun, wild yan. Trying hard not to fall on the... Ayun talaga, inakanta ko yun lagi. Tsaka yung my youth is yours. As yung naalala nyo ba yun? Yung parang may gumagawa na ng musically dati nung kanta na yun. Yung youth. Yung parang my youth is yours. Tapos magta-transition siya dun sa may usong filter dati ng panahon na yun, yung may flower dito. May flower crown, naalala niyo yun. Tapos yun, parang magpapaganda-ganda ka. Yung parang nag-thirst na nga yun ata talaga dati. Yung papaganda ka tapos pagka nandun na sa my youth is yours, sa aura ka, ganon. Tapos ayun, isa yun sa mga kinakanta ko. Pero hindi ako napunta sa musically dati kasi hindi ako marunong nun. Tapos yun, Wild. Tapos, yung Kiss Me on the Mouth and Set Me Free. Sing like a fire. Ayun, Bite. Bite ito pagkat nun. Yung favorite ka din yan. Tapos, ano ba? Blue Neighborhood. Nakalimutan ko eh. Yung katono ng Blue Neighborhood. Nakalimutan ko. Blue Neighborhood ba? Yung yun? Yung album yun eh. Tsaka alam ko kanta rin yun eh. Separate yata yun. Tapos ayun guys, isa pa is Little Mix nga. Yun pa.
kabisado ko dati yung Salute. Tangina, kabisado ko yung dati, promise. Tas kaya ko rin i-rap dati yung move. Ano to chicken and wanna say cool and the corner but the best of Joanna move. Yung ganun. Kabisado ko yung dati kasi ngayon hindi ko nakabisado. Hindi na kaya ng bibig ko eh. Tas, ano pa ba? Get Weird, yung Shout Out to My Ex, yung Power medyo bago na yata yun, pero fan pa rin nila ako nun. Tas, Move, Hair, yan. Gotta mama hair, gotta ayun, tangina favorite ko dati yun. Tas, ano pa ba yung yung, ano nga pa magat nun? Yung Why Can't You Hold Me in Secret Love Song. Ayun, Secret Love Song. Tapos yung mga pangantanga si Jason Derulo dun, di ba? Kasi nagsasasayaw siya dun, tumatalon siya sa pader, vertical siya, nagdadalaman siya. Mas siyang gago dun, tangina. Tapos, ano pa ba? Ayun, tangina, yung naalala ko bigla, hindi ko pala masyado nakakwento yun sa sarili ko. Like, nagkaroon din ako ng obsession sa music ni Grace, Vanderwall, no? Yung, I don't know my name, naalala niyo yun? Ayun yung, parang unang audition niya nun sa Got Talent. Ewan ko kung America ba yun. Ewan. Basta yun. Unang audition niya, kinanta niya yung original song niya na nagpakilala siya na hi, yung original MMA songwriter. Tapos yun, ginolden buzzer siya ni Simon. Siyempre, nakita niya, pera yan. Tanginang. Tapos alam ko, kaya siya nag-quit ng, sa parang management. Di ko na masyado alam yung lore nun. Parang hindi na siya nagtuloy dun sa ni Simon. Kasi hindi yata siya pinoprotektahan ng maayos sa mga bagay. Basta yun. Pero nagkaroon ako ng obsession sa kanya ng onti ba? Hindi eh. Naging fan niya rin talaga ako pala. Tapos, yung pangalawang naalala kong kanta, yung Clay, naalala ko yun eh. Clay, yung title ng Tarantino, ano ba? Nakalimutan ko, pero basta yung Clay, alam ko yung kanta na yun. Tapos, yung outside na ng Got Talent, yung parang favorite ko na kanta niya yung Moonlight. Dancing in the moonlight, and I dancing in the moonlight. Tas hindi pa nga yata, hindi pa parang binabash pala siya. Binabash pala siya nun dati kasi daw, yung boses niya daw parang si Taylor Swift, which is totoo naman, pero nasa-separate ko siya kasi parang fanay nga niya ako. Parang hindi ako nakikinig dun sa mga bashing kasi wala, fan niya ako. Tapos yun, si Grace Vanderwall. Grabe, naalala ko pa si Grace Vanderwall bigla, no? Grabe naman yun. Sobrang deep na nun kasi natabunan na siya ng mga iba kong music dati. Then yun, grade 7, 6, grade 8, ano bang music taste ko ng grade 8? Wait lang guys, let me think. Parang sabay lang ako sa uso nun eh. Sabay lang ako sa uso nun ng grade 9. Yung grade 9, nagkaroon ulit ako ng gay era. Yun na yung pinakamalapit kong gay era. Doon ako nagkaroon ng kalambutan sa puso ko. Pero yun na. Parang nagsislip up na yung aking kabalingan, guys. Doon pumapasok yung dysphoria ng ko. We'll talk about that in other videos. So, ayun. Naging mahilig ako nun sa K-pop. Yun na, pumasok na ng K-pop. And yung first stand ko, never kong malilimutan yun. First stand ko is Blackpink in your area. Sila yung first love ko. First stand, first ever. And, ewan ko kung bakit parang na-obsess ako talaga sa kanila. As in, like, kung tatanungin mo ako, alam ko dati lahat kung anong itanong mo sa Blackpink. Tas, ang bias ko pala dun si Lisa Manaban. Siya yung pinakauna kong asawa, no? Then, yun, ang pinakaunang music na na-expose ako sa kanila, yung Duruduru.
ano, tawag doon, may napanood ko lang kasi yun sa Facebook, tas parang pangalawa nun, napanood ko yung babaeng sumisigaw, yung nagre-react siya sa Blackpink pero wala siyang facecam. Ayun, yung nagsisigaw siya, tuwa siya dun sa Blackpink. Dulo, yun, Gisa, ganyan. Tas ganyan. Nagsisigaw lang siya, tas yun. Then, ayun, nagsimula dun. Then, nanood ako ng mga interviews. Tapos, napanood ko yung Blackpink vlog. Yung parang nagbakasyon sila, ganyan. Tas, hanggang sa ngayon, naging, malalim na yung aking love sa kanila. Hanggang ma-obsess na ako, ganyan. Lagi ko na sila pinapanood. Lagi ko inaabangan. Then, yung, ba yun? Yung parang, sila yung naging inspiration ko to live life longer. O yun, hinarangan na pusa ko yung ilaw. To live life longer, to know myself better, ganyan. Then, parang ang tagal nung sila lang yung parang music ko dati na pinapakinggan. Tas, nung grade 9 ba? Yung grade 9 parang wala naman ako talaga rin ibang pinapakinggan bukod sa December Avenue and other music artists here sa Philippines, no. December Avenue na ako nun kasi uso dati yun eh. Pop song na yun yata ba. Then, grade 10, Blackpink pa rin ako ng grade 10, guys eh. Wala akong maalalang ibang parang naging music taste ko dati. Oo, ganun pa rin yung music taste ko nun. Parang mga popular songs lang din yung parang pinapatugtog ko. Then, come the pandemic, which is 2020. Doon na ulit nagbago yung aking music obsession. Dahil Twice takes over my whole pandemic era, guys. Oh my gosh. Oh my Lord. And, ang parang na-curious ako nun sa Twice kasi, Ba't ba ako na-curious? Kasi kalat yung kalat yung more and more sa Facebook ko dati. Kasi, ewan ko, sobrang marami yata rin nagandahan nun and tumangkilik. So, parang na-curious ako. Nung napanood ko yung more and more music video, na-hook ako doon. And then, nag-stalk ako, ganyan. And, naalala ko rin pala talaga na parang sikat na sikat sila dati nung peak nila noong 2016 tsaka 2019. And parang syempre na humaling na ako sa kanila, ganyan, na parang na-inlove na ako, ganyan. Na-realize ko yung tangina. Sabi ko, tangina, bakit hindi ko sila inisan ng sobrang aga? Doon na pumasok yung panghihinayang, no? Tanginang yun. Sobrang laki pala ng na-miss out ko dahil ang ganda pala talaga ng visuals, ang ganda ng music. Like, ang dami kong na-miss. Tangina, doon ako nanghinayang talaga. Parang, tangina. Like, mababago rin kaya yung buhay ko kung inistan ko sila. Kasi dati, Blackpink lang talaga yung K-pop ko. Sila pala yung pangalawa kong stan, yung Twice. Tas ayun, sobrang laki lang ng panghinayang ko sa kanila kasi sobrang ganda ng music nila. Then, sila yung naging comfort na music ko nung 2020, nung pandemic era. Like, pati yung mga Japanese nila na kanta, pinapakinggan ko din talaga yung dati. Then, ayun, nagsimula sa Twice, naging pangatlo ko yatang stan is naging pangatlo ko yatang stan is ITZY, oo, ITZY. Then yun, ang nakahook naman sa akin nun, na yata to, 2021 na yata, 2022. Hindi, 2020 pa rin pala to. Nakahook sa akin, Not Shy ng ITZY. Tas, ayun, ang inang gulo talaga ng kwento ko. Bakit ganito ba ako, guys? May naalala ko bigla na hindi pala wait lang, merong nauna. Pero ikwento ko muna tong ITZY. Yung ITZY, pangatlo ko siyang stan, napanood ko yung Not Shy.
na music video. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na rin. Pati pinanood ko kung ano-ano pang mga ano nila content, yung ano, parang nagsisimula naman ka ma-inlove sa mga artist na kilala mo sa Korea pagka pinapanood mo yung funny moments nila, di ba? Doon din ako naumaling sa mga ganun, sa Blackpink Twice yun. Tas, eto nga, yun naalala ko bigla, tangina. Sobrang laki pala nung impact nito. Tas nakalimutan ko pa ikwento nung una bago yung, ano, daming yap. Tas, yun nga, na in love ako ng sobra sa Forbes page. As in talaga, promise. Una ko napakinggan yung Forbes page nung Hey Barbara era. Napakinggan ko yung ano, yung tawag doon, yung music video na panood ko. Then yun, parang na unique ka na ako sa nila. Wow, unique. Yun din nandun sa ano yun, sa member ng banda. Yun, ang unique ng aesthetic nila noon kasi 80s vibes or 90s ba yan? Kasi wala pang gumagawa nun dati. Then, yun, umalis si Unique. Or bago pala umalis si Unique, nagkaroon muna ng mundo sa Wish FM, then sumikat yon, then nag-boom sila, then umalis si Unique. Kupal. Tapos yun, kahit man umalis si Unique, tangina talaga nun. Sobrang sakit sa puso nun, promise. Ano, hindi naman ako masyado pa obsessed pala noon. Putang talagang magkwento. Magkwento. Wait lang, kasi pa iba-iba naman yung naalala ko eh. Ay, wait. So, bago pa muna. Guys, please. Let me explain. Kahit magulo talaga akong magkwento talaga eh. Putang ina naman. Pero yun, naalala ko kasi. Napakinggan ko yung Hey Barbara sa ate ko pala. Tapos, never ko na sila parang in-stock ulit ever. Ano ba yun? Iba kasi yung nasa memory ko eh. Yan, never ko na sila in-stock ever. Tapos, nagkaroon na ng mundo sa Wish. Tapos yun nga, sumikat sila, ganyan. Tapos umalis si Unique. Ayun. Then, nung 2019, nung 4th year high school ako, nagkaroon ako ng crush. Nagkaroon ako ng crush na taga-ibang section. Tapos narinig ko, mahilig daw sa Forbes page yung babae ngayon. Then, syempre, as performative ka na lalaki, tangina. Gustong-gusto mo na magustuhan ka ng crush mo, tangina yan. Syempre, kung ano yung gusto ng crush mo, dapat gustuhin mo din, di ba? Diba? Tangina ko. Tapos, ayun nga, syempre gusto niya yung Forbes page. Eh di syempre, in-stock ko yung Forbes page niyan, ganyan-ganyan. Eh, hindi ko na nga napakinggan. Simula nung, Hey Barbara. And then, noong 2019, wala na kasi si Unique nun. So, ang naabutan ko na nun is yung Clap album. Yun, eh di in-stock ko yun. Talagang pinakinggan ko. Then, ayun na nga, umabot kasi sa point na umamin ako sa kanya. Then, gusto ko pa ikwento to sa ibang episode, pero kasama kasi siya. Yun, umabot sa point na umamin ako sa kanya. Then, ayun, parang nireject ako, ganyan. Syempre, reject, move on. Syempre, parang, ano tawag doon? Parang kung gusto mo lang yung tao na yun, tapos gumawa ng paraan para magustuhan kanya, and yung way na yun yung parang kung ano yung gusto niya, gusto mo din. Syempre, parang hindi ko na siya crush nun eh. Parang syempre lahat ng gusto niya, hindi ko na rin gusto kasi di niya ganun dati. Ganun ako dati. Hindi na ngayon iba na ako ngayon. Iba na ako. So yun, parang ganun yung mangyayari dapat. Parang hindi mo na rin gugustuhin yung gusto niya kasi hindi ka na rin gusto. Hindi ka naman niya gusto kasi na-confirm mo na. Pero, ang nagkaiba dun, tangina, nagstay yung pagiging, nagstay yung love ko for Forbes page. Ganon. Parang normal kasi dati na parang kung hindi mo gusto yung parang kung hindi mo nagugustuhan yung tao, hindi mo na rin gusto yung gusto niya. Ganun yata dati. Alam ko sa pagkakaalam ko pero hindi na ako ganun ngayon. Nililinaw ko lang.
ayun, parang yung love ko for Four of Spades, nagstay talaga as in. Like, ah, mahal ko yung Four of Spades pero hindi ko na siya crush. Ayun, ay ganun ang nangyari. And yung music talaga nila, grabe talaga, naging comfort ko yun noong 2019 nung nireject niya yari. Yung dulo ng hangganan, spam na yun sa akin, boss. Spam talaga yun sa akin. Tas yun, tawag doon, hanggang sa nag-2020, nag-hiatus sila ng sobrang tagal, di ba? Tas yun, naging comfort ko yung Forbes page, then come the, excuse me, then come the hiatus, then, si Zild is naglabas ng kanyang album, yung Homework Machine. And then, parang randomly lang siya nag-appear sa YouTube feed ko. Then, ang una ko napakinggan is yung Dila. Yung Dila. Then, yun, nagsunod-sunod na. Then, na-obsessed talaga ako ng sobra kay Zild as in nung 2022. Hindi, 2021 I mean pala. Sorry guys. 2021. Though pinapakinggan ko yung Homework Machine paunti-unti noong 2020, pero never ako really na-hook noon masyado. Noong 2021 ko talaga parang naging personality na si Zild, as in. Simula nung nilabas yung Huminga album, siya na yung parang parang talagang laman na siya ng buhay ko, as in talaga, promise. Like, walang araw na hindi ko na siya pinapatugtog, walang araw talaga na parang as in, araw-araw, umaga, gabi, tanghali, siya talaga yung pinapatugtog ko ng promise, as in, walang ibang artist. Then, tuwang-tuwa ako nun sa mga, sa mga kanta niya, like, kasi sobrang relatable, tapos yung kwento ng mga kanta, sobrang lalalim, ganyan. Tuwang-tuwa talaga ako nun kasi nakaka-relate ako dun sa mga kanta na ginagawa niya. Then come the 2023 nung nilabas niya yung Medicina, ayun na yung peak ng career as a solo artist niya. Promise, sobrang ganda ng Medicina. Like, lahat ng album ni Zell talaga, walang tapon dun, pre. Promise, talaga. Sobrang ko siya nun, sobrang idol ko siya, sobrang mahal na mahal ko si Zell, guys. Talaga, promise. Sobrang obsessed ako kay Zell nun. And, yung parang ibang mga fan na parang pinapakinggan naman nila yung mga kanta ni Zell. Pero parang pag pinapakinggan ko yung kanta ni Zell, para talagang yun, ini-inspect ko lahat ng wait lang guys, kinugulo ng pusa ko. Lagi na nagugulo yung pusa ko kada episode natin, no? So yun, balik. Sabi, balik. Then yun nga, si Zild ang laman ng aking 3-year life. No, siya yung music na pinapakinggan ko. Pero, syempre, meron mga, dyan, meron parang mag-branch out yung ko, yung aking music taste. Hindi lang naman pura si Zild nun, mga pero talaga siya yun, halos buo. Halos ha. Then, noong 2023, parang nagkaroon na ako ng mga discoveries na ibang music artist. And yung mga pinapakinggan ko nun is ang One Click Street. Yun, yung banda niya dati rin. Banda rin ni Zelda. Banda niya yun dati. Tapos yun, pinapakinggan ko yun. Yung nila, na-addict din ako nun dati sa MRT, sa pangalan nito, SSH, favorite ko. Yan yung pinaka-favorite ko sa kanila. Tapos, pa ba? Siya. Tapos, yung, pamagat nun? Nakalimutan ko pamagat nun. Kahit pag umuho ang mundo. Nakalimutan ko yung pamagat nun, guys, eh. Basta yun. Tapos, sino pa ba? One Click Street. Ayun, ang pinakadagot na artist na nakilala ko. Si Frank Ellie, 2023 yan. Yung tatlo na yan. Si Zild, si Frank Ellie, yung One Click Street, ayun yung bumuo ng 2023 ko. Then,
ang nagustuhan ko naman kay Frank Eli, kung ba't ako na-obsess sa kanya, yung feeling ng in love sa mga kanta niya. Sobrang well portrayed niya. Yung tono, sobrang nakakaantok in a way, in a good way. Like, nakaka-comfort siya, ganun. Sa sobrang nakaka-comfort and parang komportable nung song. Ayun, nakakaantok siya. And then yung mga lyrics din kasi ni Frank Ellis, parang tamang-tama din, ganyan. Kung paano niya i-deliver sa song, kung paano rin yung song, kung paano rin yung tunog ng song. Ayun, kuha niya ako dun, tangina. Like, grabe talaga yung boses ni Frank Ellis. Sobrang lambing, sobrang, alam mo yun, takti na yun. Parang kapag kinantahan ka talaga niya, ano ka din eh. Makukuha ka rin talaga niya talaga, promise din yun. And then, nung 2024, ito na yung parang breakthrough ba? Ito talaga sumabog talaga yung music taste ko. Like, nag-expand siya kasi nagpunta na ako ng gig. Doon ako nakakapunta ng gig. Dahil yun din sa ate ko. Siya rin may kasalanan, ba't ako addict sa gig na yun? Inaya niya ako ng birthday ko nung sa pinakauna kong gig, nung kadiliman sa Colon. Sizzled una kong gig. Yun. Punta ako doon, then sunod-sunod na yung punta ko ng gig noon, 'di ba? Kita naman sa una kong vlog, no. Marami yan, magkakaroon ng maraming gig yan na vlog. Then ayun, nag-expand na siya. Nag-expand na talaga yung music taste ko sa OPM na indie. Yung mga di kilala talaga na mga artist, sila yung talagang obsession ko ngayon. Simula nung 2024 hanggang 2025, sila na ngayon ang pumalit sa mga dati kong music na na obsession. So kung tatanungin niyo kung sino pinaka-favorite ko, parang di ako makakapili. Kasi though, oo, favorites ko, may favorite ako, pero parang sa lahat sila favorite ko eh. Pero yung kung papapiliin ako na parang kung anong gig yung gusto kong puntahan, gusto ko lagi kay Suyan tsaka kay Shani. Sila yung favorite kong puntahan na gigs. And yung mga gigs na to, gusto ko ikwento to sa ibang video pa eh. Pero yun, sana na-engganyo kayo panoorin to or pakinggan ako mag-iyak kahit magulo. And yun, doon lang naman nagtatapos ang aking naubusan ako ng laway at saka inaantok na ako. So yun guys, thank you for listening to the podcast. Now it's almost 40 minutes ulit. And see you in the next one. Bye-bye.